Ano po ang qualification sa pagpasok sa kaharian? Po, qualification to the enter heaven at the time of second coming. So meron po palang qualification, parang nag-apply lang ng trabaho, tama? Hindi ka makakapasok kung hindi ka qualified. So ganun din po ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. Hindi po ito napakasimpleng bagay, kundi meron pong ginagawa ang tao. Hindi lamang po ay simple lang. So una po ay most be born of God's seed. So ano po ba? Ano po yun? Most be born of God's seed. Ano po yun? Yun po yung salita ng Diyos, no? Nabago tayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. O ipinanganak tayo sa binhi ng Diyos. O yun po yun. Pangalawa, most be harvested. Pag sinabi pong harvested, ay talaga pong naintindihan mo po yung buo ang salita at ikaw po ay nagpasakop sa kanyang kaharian, no? Nagpasakop ka o nagpa-under. Must be harvest. Nakuha ka, na-harvest ka. Yun po yun. Pangatlo, must be sealed. Saan ka po sealed? Sa salita ng Diyos. Silyado ka sa salita ng Diyos. So kapag silyado ka sa salita ng Diyos, ay talaga pong hindi ka po madadaya ng minuman, sapagkat alam mo ang katotohanan. So yun po yun. Pang-apat, most belong to the 12 tribes of the promised kingdom. So ayun po yun. Ibig sabihin, nakapangako po ito sa kanyang mga kasulatan na dapat po ay mabilang ka dun sa 12 tribe. Ayan po. Panglima, the most master revelation without adding and subtraction. So dapat daw po kabisado natin ang buong revelation, sapagkat ito po yung kanyang mga pangako at katuparan nang hindi nagdadagdag at nagbabawas. Ibig sabihin ay makukumpleto mo, ngunit sa tamang paraan ng kaunawaan ng kanyang mga salita, which is the revealed word, understanding the word. So ibig sabihin pala, hindi ka makakapasok sa kaharian ng Diyos kung hindi mo alam ang mga bagay nito. Ayan po. Good evening po sa lahat. Nawa po ay naunawaan ang mga salita nito.